Ayun, kasama natin si Amigo Mark. At kaming dalawa ni Amigo, bali 2013 kaming dumating dito sa Kuwait. Tapos, ilang years na, Amigo? Yes na. 12 years na. 12 years na rin kaming magtropa. At sa 12 years na yan, siyempre maraming nangyari sa atin. Si Amigo, iba na rin ang trabaho niya. Iba na rin ang trabaho ngayon. Dati magkasama kami sa trabaho. At sabay kaming dumating dito sa Kuwait. At isa rin yung... Nagsama ba tayo sa bahay? Hindi na tayo nagsama sa bahay, no? Magkaiba kami ng building, pero batch kami ni Amigo dito sa Kuwait. Siyempre sa 12 years namin, maraming pagbabago. Dati pangarap lang. Sabi nga natin, nung nagpunta namin, hindi natin alam pagkikintuhan natin ngayon kung dati pangarap lang o may narating na ba tayo? Palagay mo? Sakto lang. Saktuhan lang. Sakto lang. Pero siyempre may pagbabago. Dahil siyempre hindi... Sa 12 years na yun, malaki rin ang pagbabago nangyari. Hindi yung malaki. Kumbaga parang yung 12 years na yun, may nagbago lang. Hindi ulo mas maganda yung kumbaga parang Maganda na rin yung sitwasyon, kumbaga. Kahit pa paano hindi na tulad dati. Dati ba, nung punta ka dito, Amigo, dati anong gusto mo lang? Anong pangarap mo ba? Dati, pag-provide ka lang. Yun lang dati. Ayaw na. Hindi kayo pangangailangan pa. Mahirap kasi pagka wala kang pera eh. Mas mahirap na ang trabaho, mas lalong mahirap pag wala kang trabaho. Tapos, pag wala ka pang pera, ang hirap pa ng may maniwala sa'yo. Oo. Mahirap. Mahirap sa mundong ginagawa natin, yung realidad, yung totoo, kapag wala kang pera, napakahirap. Kasi, yung sabi nga, minsan binabase yan yung respeto sa kung anong meron ka. Estado mo sa buhay. Di ba? Yun yung napansin natin at saka yun yung malaking pagbabago. Sa akin, Amigo, ang pagbabago sa akin siguro medyo natuto tayo sa buhay. Hindi naman tayo hindi naman tayo nagbago, natuto lang tayo. Sabi nga, di ba, baka mamaya yung iba sa atin sabihin baka nayayabangan dahil kung paano tayo magsalita ngayon. Siguro, hindi siya mayabang natuto ka lang. Natuto ka lang kasi importante na yung experience mo dati na kaya kumbaga, Amigo, parang ano ka lang na, i-improve ka lang. Oo. I-improve ka lang kung ano ka ngayon, dati, iba yung malaki na iba. Malaki. Ano na ito? Kasi mas maganda yung sabi nga natin, okay na yung naging siraulo ko dati Oo. kaysa yung maging siraulo ko ngayon Tama. siguro kung sabi ko nga, pag may nakikita nga akong medyo wala pa sa wastong, kumbaga sabihin natin, hindi pag ganun ka, parang naawa na ako, lalo na bilang isang OFW. Lalo na may mga pamilya sa Pilipinas. Sa edad na rin natin medyo mahirap. Nagkakaedad na rin tayo. Kaya nga tungkol naman sa edad, huwag na po tayo magtanungan tungkol sa edad. Ngayon, ganito, Amigo. Siyempre, napag-usapan natin yung 12 years at yung ating mga naging natin dito. Ano ba yung pagbabago sa Amigo? Sabihin natin na itong pinag-uusapan po natin na to, hindi ito pagbabrag o pagyayabang. Inspirasyon to para sa inyo, para sa amin na rin ni Amigo. Kumbaga parang ito po yung aming naranasan o ito yung naging bunga ng aming 12 years dito sa Kuwait. Hindi ito yung sabihin natin baka mamaya, yung iba kasi hindi tayo maintindihan. Nung sabihin mo, nagyayabang yan. Hindi po. Ito po kumbaga parang bilang isang OFW o buhay OFW, siyempre meron tayong mga pangarap at yun ngayon natin malalaman kung talagang nagkaroon na kami o may pagbabago ng konti lang naman. Yun, sa 12 years namin, Amigo, ikaw muna. Sa 12 years mo, ano ang nagbago sa'yo? At anong meron ka ngayon? Meron ako ngayon, ganoon pa rin. Siyempre, nakakaluwag doon. Kahit pa paano, ngayon, may naano ka na bahay para sa sarili mo niya. Siyempre, yun, isa pinaka-achievement mo na yan. Sabi mo nga, mas maganda yung
sa reliyo. Para wala nang mag-ano sa'yo na anong gagawin mo. Tama. Para lang magmamando sa'yo kasi bahay mo yun. Kahit siguro matulog ka maghapon, wala magsasabi sa'yo, gumising ka dyan. Di baling maliit. Di bali maliit basta Basta sa'yo. sa'yo. Yun ang importante doon. Ito yung importante ka. Ang sinasabi po ni Amigo, nagkaroon po siya ng, kumbaga parang yung pangarap na bahay, ngayon po meron nga. Na yan po yung bunga ng ating 12 years dito sa Kuwait. Na sabi nga ni Amigo, kahit maliit, importante sa iyo at nagkaroon ng bunga yung paghihirap mo, di ba? Kaya nga lumaki sa pamilya mo para magkaroon ng bahay, hindi magkaroon ng panibagong pamilya. Hindi ka nag-ulit-dulo para magkaroon ng bagong pamilya. Oo. Magkaroon ng bagong bahay. O yun, tandaan niyo yung mga OFW ha. Lesson po yun. Kasi yung ibang OFW, pag umalis sa Pilipinas, may pangarap na bahay. Pag nakarating na sa abroad, Iba na yung pangarap. iba na yung pangarap. Pangarap Makabuo na dyan. Iba na yung pangarap, magkaroon ng sariling pamilya. Kumbaga parang, itong ginagawa namin Miguel, related po at totoong nangyayari sa, kaya maging aral po sa inyo yung mga aalis pa lang Aalis sa pa lang. Pilipinas. Tama yun. Yung mag-stick lang kayo sa pangarap nyo. Huwag kayong mangarap ng iba pagdating dito sa abroad. Mahirap magsalita ng tapos eh. Oo, mahirap magsalita ng tapos. Siyempre, medyo kon tayo doon, di ba? Kumbaga parang alam naman natin na lahat ng nag-abroad may kanya-kanya tayong pangarap. Hindi naman tayo umalis ng Pilipinas para sabihin mo, para mag-enjoy. Di ba? Hindi ka naman para maging turista dito. Para ka magtrabaho. Sabi nga natin, pag nag-abroad ka, hindi mo kailangang gumasos. Kailangan mo kumita. Kailangan mo mag-ipon. Diba? Yung nga, si Amigo nakapundar na po siya ng sariling bahay. Sabi niya, yun kahit maliit ba Amigo? Diba? Yung maliit mo isang hektarya na importante sa kanya na nagkaroon ka ng bunga ng iyong paghihirap, paglayo. Pero si Amigo po katulad ko rin, yung amiga niya nandito rin sa Kuwait. Kaya naging madali para sa amin. Di ba Amigo? Mahirap maglakad mo. Kailangan may partner ka. Kumbaga parang sabi nga natin, yung nandito yung mga asawa namin, bonus na yon. Yung nagkatrabaho sila, mas malaking tulong at bonus na lalo yun. Di ba? Kasi yung dumating yung asawa namin dito, talagang masaya na kami. Nung nagkatrabaho pa, lalong sumaya. Kasi nga, yung imbis na sabihin natin 10 years lang kami dito or 20 years, parang mapapadali yun kasi magiging doble yung kita namin. Kahit aminado kami ni Amigo noon dati, maliit lang yung sweldo namin. Siyempre, habang tumatagal ko sa abroad at nag-iiba yung kumpanya nyo, lumalaki rin yung sahod. Tama ba, Amigo? Yun ang... Simula ka talaga, wala talagang kumbaga instant. Siguro Tama. sa 10, isa lang ang yung instant. Hindi ka dadaan sa mababa. Oo. So bago mo makuha yun, kailangan sa mababa mo na at least alam mo yung pinagdaanan mo, di ba? Oo. May kikwento ka. Pagkatapos ng mga panaghirapan mo, bago mo na-check magkano mo yan. Sabi nga Amigo darating yung oras na uuwi kami sa Pilipinas at ang aming pinag-uusapan to, ang Kuwait, magiging kwento na lang natin na Ito na lang yung alaala mo. katulad nitong video yung ginagawa namin ni Amigo. Nandito po kami sa Kuwait, sa bago sa channel natin. Nandito po kami sa Kuwait. At buhay OFW yung ginagawa namin. Na ginagawa namin ni Amigo, kami, yung itong channel na to, yung memories lang talaga. Na pag-uwi kami sa Pilipinas, darating yung usapang kwentuhan na minsan sa buhay namin, nakarating kami ng Kuwait. Na itong bansa to, nakatulong sa atin. Diba? Malaking tulong sa atin kung wala itong bansang to. Itong Kuwait na to. Dati, tabi nga natin, yung mahirap ng kainin dati, ngayon napakadali dito sa Kuwait. Diba? So, kahit sabihin mo natin talagang, dating akala nating mahal, mura pala. Parang yung dati, iniisip, napapasabi rin ako dati Ngayon, dati tinitingnan lang natin ito. Ngayon, kinakain na natin. Diba? Yung Parang ganun lang yan. At saka,
sa Pilipinas, aminin po na natin, na kapag wala ka talagang pera doon, talagang napakahirap. Okay. Yung totoo na yung sinasabi mo, ayaw ka pang paniwalaan. Kasi nga, wala ka. Kasi wala ka eh. Hindi ka... Ito kasi yung ano eh, kumbaga, ano, tawag dyan, yung pagkapaningin, pananaw at paningin sa iyo ng tao, kumbaga, pag meron ka, papaniwalaan ka. Oo. Pag wala ka, wala ka rin. Wala ka rin. Sabi nga eh, yung nabanggit natin na yun, depende yan sa estado mo kung paano kayo respeto. Tama yun. Kaya kayo, yung mga nag-abroad, mag-isip kayo, lalo na yung mga bata ngayon. Kami ni amigo kahit paano medyo lumampas na kami sa kalendaryo, pero swerte kayong mga bata kayo kasi may social media na eh. Oo. Natuto na sila eh, di ba? Kumbaga parang, yung sa amin ni amigo dati, yung panahon namin, wala pa masyadong social media. Eh, yung mga bata ngayon, pansin mo amigo, nagiging milyonaryo na, maaga pa lang, di ba? Kaya sabi nga natin, palibutan nyo yung inyong circle na makakatulong sa inyo. Kasi malaking epekto amigo kapag ang circle mo maayos. Yung circle of friends, sinasabi ko kasi kumbaga ang pagkikwentuhan mo kung paano kan eh. Sabihin natin kahit kwentuhan, kahit pangarap lang. At least may pangarap ka. Ikaw, sabihin nga natin, wala ka na nga, wala ka pang pangarap, yun na lang meron ka. Meron ka eh. Oo. Wala naman bayad ng harap. Kaya nga, walang imposible. Kaya sabi ko nga, pag nangarap na yung sabihin, ano ka, magpupursige ka, makakapit. Oo. Parang dati lang, kung hindi pa ako nag-abroad, sabi ko sa sarili ko, papatapusin ko mag-aaral ng asawa ko. Pag nagkaroon na ako, nangyari. Ayun, isang achievement ni amigo. Napag-aral ni amigo yung asawa niya. Tapos, napagtapos ni amigo. Habang amigo sa Kuwait, nagtatrabaho, no? Pagkatapos niya, nakuha ko sa dito, family visa. After 1 year, nag-apply na silang trabaho. Parang sa'yo na amigo. Oo. Parehas lang tayo. Yung sinasabi ni amigo, parehas kami ng naging sitwasyon ni amigo eh. Journey sa parehas ng asawa. Kung ano yung naging journey ko, naging journey niya, kung ano naging journey niya, naging journey ko dito sa Kuwait. Kasi nung kami ni amigo nandito, nabanggit ko kanina namin, na so dati kami may amigong mag-asama dito, wala pa yung asawa namin. Hanggang dati madaling kunin yung asawa eh, amigo, di ba? Salary bracket kasi dati magkano lang. Tapos ngayon lumaki na lang. Kaya dati napakadaling humanap ng, magdala, makakuha ng asawa. Ngayon, iba na. Taas na yung salary bracket. Kaya nga, tapos nga yun, yung sa 12 years natin dito sa Kuwait, yun yung bukod dun sa achievement ni amigo na meron na siyang sariling bahay, nasa magandang eskwelahan yung anak niya, at yung anak niya pag nakikita nyo, mahirap kausap kasi speaking yung anak ni amigo. Pag, amigo, ilang taon na yung anak mo? 16 na. No, 16 na. nasa magandang eskwelahan, nag-aaral kasi nakikita ko yung mga video nung anak ni amigo, saka naikwento rin ni amigo na yung sa anak niya na siyempre maganda siguro maganda naging kaibigan, kaya ganun, di ba? So, maganda rin yung meron ka talaga amigo kasi naipo-provide mo yung lahat para sa anak mo. Baga dati iisip ko nung bago ako mag-abroad paano ko may bibigay sa anak ko yung gusto niya kung wala ako. Yeah. Ganun din eh. Parang ganun yung nangyari sa akin dati na nakikita ko yung anak ko, nakakawa ako kasi pag may gusto siyang bilhin, hindi ko may bigay. Parang yung nag-joke talaga sa akin lang. Napakasakit bilang ama. Na makita yung anak mo na may gusto sila tapos hindi mo naibigay. Pero ngayon nabubukay ka na lahat, di ba? At least ngayon, hindi naman lahat, pero at least halos lahat Oo. na naibibigay. Na pangangailangan talaga nila. Kaya yan yung ika nga kumbaga parang nag-taste kami ng 12 years na amigo. Kung hindi kami nag-taste ni amigo dito, kasi kailangan sa pagiging OFW, kailangan kainin mo rin yung isa yung time. Mahaba PC. Mahaba PC. Mahaba PC mo. Hindi pwedeng, kunyari, nagtapakan yung pagsabihan, nagtapakan yung pagkalalaki mo, nasa abroad ka. Normal yan. Normal yan.
Normal yan. Kumbaga, nasa mataas sila, nasa mababa ka, magpakababa ka lang. Mababa ka lang. Tanggapin mo. Kumbaga sabi nga pabubog ka muna. Mabubog ka muna sa... Oo, sa pelikula. Darating ang paraan, ako din ang bida. Oo, darating ang panahon, ikaw magiging bida niyan. Kaya ngayon, di ba? At least ngayon, mga trabaho natin, hindi na tulad dati na sasabihin ng ama sa'yo, gawin mo to, gawin mo yan. At least ngayon, ikaw rin magsasabi. Kahit pa paano, Kahit meron papaano. tayong Kahit iba papaano. kasi, iba kasi ngayon na. Tapos yung ang 5 years namin, siyempre, si Amigo, ganun nga naging story niya. Si Amigo, taga Cebu, Gusto ako. Negros. Negros, sabi ko nga eh. Kumbaga, pagkakuan, minsan bibisita kami sa lugar ng Negros at makita yung kanyang pinundar doon at kumbaga parang kuan yun eh. Ano ba yung Amigo? Wala yan, ano na lang yan para sa anak mo na lang. Kumbaga, kasi naman tayo dito sa mundo. Kumbaga, ayos naman tayo lahat talaga. Aalis naman tayo lahat. Wala Kung saan isip- mo may iwanan mo, mga at least, may ano ka ba, legacy ka, ang tinatawag na ako. Nung nabuhay ako, at least ginawa ko yung tama at lahat para sa pamilya. Importante naman tama. Kumbaga, yung ibang amigo nakakalimot na eh. Nakakala permanente sa mundo eh. Walang permanente. Tsaka dapat talaga, pagka nagkaroon ka, huwag kang magbabago. Kasi hindi ka magkakaroon kung hindi ka ganun dati. Kaya nga. Pagka naging ano mo lang yun naging strength mo lang yung pag sinabi mo na, ay, palagi ako ito, hirap to. Ang kakuyan dito, amigo, kahit pa paano, kumbaga sabi nga natin, may natutunan tayo sa buhay at kahit pa paano, sabi nga, ika nga sa salitang matanda, may napala tayo kahit pa paano. Kasi mayroon kami mga kilala ni amigo, huwag natin banggitin na ako. Mayroon tayong, siyempre, hindi kakilala, kumbaga parang nababalitaan din na, siyempre, may umuwing ilang taon na sa kwan, walang may pundar, di ba, kumbaga, Mahirap din yan, Migo. Mahirap ano mo yun. Pero may kwento kasi, dalawa kasi ang kwento mo eh. Isang successful na hindi successful. Pagdating mo doon, sasabihin sa'yo, alam mo na, ngayon, usong-usong ngayon sa, yung pagiging marites eh. Oo. Dahil marites. Dahil Tapos marites. umuwi ka ngayon. Umuwi ka ngayon, let's say mga 5 years, 10 years, or 15 years na. Sasabihin sa'yo, anong nagawa mo sa 15 years mo sa buhay mo? Parang ganun lang yan eh. Kaya nga. Hindi naman sa ibig sabihin na successful ka na ang dami mong ari-arian. At least, nagkaroon ka na katuparan. Kahit isa man lang sa mga pangarap. Kumbaga kahit pa paano may nagawa ka sa mundong ibabaw na maganda. May nangyari sa iyo sa pagtatrabaho mo. Sabi nga natin, hindi masamang tumulong pero unahin mo muna yung kung ikaw isang OFW. Lalo na sa maging experience mo na nawalan ka sa Pilipinas na mahirap. Wala kang malapitan Kumbaga, mas maganda itong naging pa namin amigo. Mahirap maging mahirap kasi sa Pilipinas. Kumbaga, sabi ang sitwasyon namin amigo, wala namang tutulong sa atin Walang tumulong sa amin ni amigo. Napakahirap yan. Tama yun. Kaya, ang naging lesson sa amin ni amigo, nung pagdating dito sa Kuwait, inuna muna namin yung sarili namin, magpalakas muna kami. Kasi pag meron na kami, madali nang tumulong. Kasi nung kami nawalan, nagtatago pa yung iba. Wala Wala may tutulong tutulong sa'yo siguro, pero bilang lang. Yung talaga may malasakit talaga ng tao. Kasi nangyari naman sa akin yung hindi siya pangalaman. Nangyari din naman na tumulong talaga. Kumbaga, ito yung inano mo, yan ang tawag doon. Ito yung pakiusap mo, pero sinubrahan pa yung pakiusap mo. Parang ganun kasi nangyari sa akin. Sinubrahan pa yung hiniram ko. Para makaalis ka lang. Kasi dadaan ka talaga sa mga ganung estado Pag magsisimula ka pa lang mag-abroad. Manghihirap ka. Manghihirap ka kasi pang-process ng ano mo. Or di kaya ako kasi yung sitwasyon ko kasi nun para maiwan ko sa mag-ina ko Para yung pera na yun maiwan mo sa mag-ina. Dumating yun sa estado ng buhay. Rawa ng Diyos naman, at least napagdaanan. Nalampasan natin. Tapos pag nalampas na yun yung nagpatatag sa atin Yun yung tatatag sa'yo. Papatatag sa'yo, nadaanan mo na to. Kumbaga, parang part na lang ng libro mo yun Oo. Pahinaan lang ng libro ba, ay, nadaanan mo na to. Kumbaga,
panibagong chapter na. Chapter 2 na lang to. Oo. Kasi yung chapter 1 tapos na yun. Tapos na. Kaya itong chapter 2 na to, ito na yung magandang nangyari sa amin ng amigo na sabi nga namin sa 12 years namin, kung hindi kami nag-tiis at umuwi kami sa Pilipinas, hindi natin alam kung anong meron din sa Wala Pilipinas. ka ngayon. Lalo na sa nangyayari ngayon sa Pilipinas. Oo, magulo. Magulo ang Pilipinas ngayon. Tsaka trabaho doon, kita mo, yung minimum wage doon, wala rin, di ba? Tsaka samahan ng bilihin. Malang pipiliin pa. Aminado tayo dito, amigo, na talagang kahit triple pa yung sahod nila sa Pilipinas, amigo, higit pa. Gusto ko, hindi kayang kitain natin. Yung kinikita natin ngayon dito, amigo, hindi kayang kitain sa Pilipinas. Hindi mo kikitain. Baka sabihin nga natin na baka kahit lupa hindi tayo makapagpundar eh. Makapagpundar ka man siguro, kumbaga talagang 30 years kung babayaran. Na hindi pa sigurado yan. Sigurado yun, makatapos. Kung matapos ang bayan. Dito sigurado ka kasi sabi nga namin, katulad namin, hindi naman kami yung ganun ka, bigla namin binili yung aming property. Dumaan din sa installment. Dumaan din sa installment, naging hulugan, matapos na siya. Kumbaga parang tapos may natapos na project, kuha ulit ang panibagong project. Yun yung naging study namin ng amigo. Kumbaga continuous pa rin na huwag kang titigil, sabi nga nila, mas maganda mag-invest ka sa property. Pero sa naman, kung sa sabi nga nila, may payo nga nila, hindi ganun kaganda mag-ipon sa bangko. Kasi hindi ganun taas yung Mga patulogin yung pera mo sa bangko. patulugin. So, Bili mo ng mga property hanggang kaya mo. kasi mas madali siyang tumaas eh. Di ba? Tapos, tsaga-tsaga ka muna. Kumbaga parang dati nga parang hindi ka gumastos, ang pinakatip dyan, matulog ka na lang. Hindi mo na magano ka, tawag doon, dyan ka na sa bahay, huwag ka na nang alis. Oo. Tapos pagka nakaraos ka ng konti at may naipundar ka na at may naipon ka na, ayun, medyo treat mo yung sarili mo, pero bago pa lang sa abroad, tulog-tulog ka lang muna. Kaya mo muna, magbayad ka muna. Kasi pag bago ka sa abroad, nabanggit kami ko, yung hindi mawawala yung manghihiram ka ng pera eh. Tapos yun nga, nangyari kay Migo, medyo tinaasan yung tubo ba, Migo? Hindi naman nagpatubo. Hindi naman nagpatubo. Ano lang doon. At least, ano ba sa'yo? Mga tinaasan pa yung i-expect mo. Nahihiramin mo sana. Wala yung hindi tubo. Baga, nanghiram ka ng, let's say, 8,000. Sabi niya, gawin mo 10,000 para makatulong ako sa'yo. Para makatulong. Ay, Yung mga tao talaga. May taong gano'n talaga. Di ba? tao talaga. Swerte siya may may nakatagpo ng gano'n. Kami rin ako naman, gano'n din, meron din. Kumbaga parang, meron din naman lahat ng tao talagang pare-parehas. Kaya yung sabi nga namin ni Amiga, sa kwentuhan natin Amigo ngayon, yung mga taong nakatulong sa amin dati ngayon, hindi namin kayo malilimutan. At yung mga alam naman namin hinama kami, hindi rin namin kayo malilimutan, pero hindi naman kami gaganti para sa inyo. Kumbaga parang naandun yun. Salamat kasi kayo isa sa nagpatatag. Yun yung rason na. Kayo yung rason kung bakit kami naging inspirasyon Sabi namin. niyo dati na hindi namin kaya. Hindi kaya pag wala kami. Inspirasyon, kayo yung ginawa namin inspirasyon. Hindi namin kayo ginawang kalaban. Ginawa namin kayo inspirasyon. Salamat. Kasi natagpuan natin yan. Ha? Thank you. Thank you. Kasi, Ako kumbaga, yung taong din niyo tinulungan dati. di ba? Ako yung pinagtaguan nyo. Ito yun, nangyari yun sa akin. Ganun? Nangyari sa akin. Ito yun. Ito yung pinangakuan ka tapos pagdating ng panahon Hindi ako sera. maghanap ka ng taong yung magtutulong sa'yo. Yun. Basta, naging experience tayo ni Amigo talaga. Di ba? Mahirap ka. Pero, Kaya talaga mahalaga yung sarili sikap. ganun pa man, salamat. Salamat pa rin. Kasi naging inspirasyon kayo, isa kayo sa dahilan kung bakit kami naging Huwag ka matatag. nang magtatanim ng sa manang loob talaga. Kasi, kumbaga, ipakita mo na lang na baliktarin mo ang sitwasyon. Imbis na negative, gawin mo positive. Ayun. Positibo yan lagi. Positibo lang lagi. Kasi laging public sleep, positibo eh. Kasi kung negatibo ang magiging asal mo, wala. Negatibo ka rin. Kaya, Ayun lang din yan. ayun nga, ayun naman, yung sa akin naman, sa 12 years ko dito sa Kuwait, meron
katulad ni Amigo, nagkaroon kami ng sariling bahay lupa ni Amiga na katulad din ni Amigo na bayad na. Tapos, ngayon yung mayroon kaming, itong ginagawa namin Amigo, hindi ito pagyayabang. Hindi ito pagkakuan. Inspirasyon to para sa mga bagong Bagong henerasyon na, bago ibagi OFW ba lang. Pero Amigo, baka makakuan. Kasi merong mga tao kasi na pag nabanggit yung dalawang ito, huwag nyo gawin ganon. Ang ginagawa natin kumbaga parang We are lesson. not here to brag, we are here to inspire kumbaga. Yo, nadalo tawang Amigo. Para maging inspirasyon para sa inyo mga ka-OFW. Saka maganda din yung may usapan na ganito, Migo. Alam mo kung bakit? Kasi ngayon, halos lahat ng tao ngayon, involved na sa social media. Kumbaga lahat kumukuha ng idea eh. Depende na lang sa gusto mong idea talaga. Kasi sabi mo nga kanina, nag-abroad ka para magkaroon ng bagong buhay. Hindi bagong pamilya. Hindi bagong pamilya. Ayun nga. At saka, yung natin Amigo, yung naging buhay natin dito, hindi naman game. Totoo na pagbago ka sa abroad, andyan yung tumira ka sa maliit na partition. Kasi dito may partition, may room. Kami nga Amigo, nagsimula kami sa partition. Amigo, ilang meters lang yun. Wala pang isang metro na. Isang metro. Isang metro. Kasi isang kama. Ganun lang, hindi ka pwedeng bumili ng ganun. Tulugan mo lang. Unan at saka ako lang, kumot lang ang kasya. Unan at kumot lang ang kasya. Diba? Pero ngayon, kasi ngayon, nakakwarto ka na. nakakwarto na kami. Malawak na. Malawak na. Yung, yun yung kumbaga bunga ng 12 years. Nung pagdating namin, parang kami, tawag doon, binhi pa lang kami. Tapos nung nagkabunga na, ayos, lumaki na yung puno, kumbaga, lumaki na rin yung kwarto. Kaya nga, kumbaga doon sa sinabi namin dati, ang kaya namin bilhin dati, hindi makayang bilhin. Ang kaya namin gamit doon sa loob ng partition, unan at kumot lang at saka maliit na kama. Pero ngayon, may rep na sa loob ng kwarto. TV ka na. May Yeah. TV ka na, may sarili ka ng TV. Sarili ka ng TV, may sarili ka ng lamesa sa loob, meron ka ng, di ba? Kumbaga parang malaki, hindi, huwag kang maging manatili doon. Kumbaga, patuloy pa rin yung pangarap. Sabi nga nung kanta, patuloy ang pangarap. Yeah. Kasi, kumbaga parang ito Amigo, nung dati wala talaga Amigo, wala talaga. Hindi pa kami magkakala ng Amigo. Ang hirap po na mawalan talaga ng pera. At napakasakit yung mga taong alam mong tutulong sa'yo, siya pa yung nagtatago sa'yo. Mas masakit pala yun, ikaw yung taong akala mo inaasahan mo, lalong mula sa'yo. Napakasakit mo. I-chase nga natin yung yan. Arabica, buto yung mayroon. Pero itong Arabica na ito, masarap to Sarap yung kape nila. Tama nga yung Miga sabi ko, medium dark pa. Medium dark talaga Miga sa kape. Kasi kalimitan ng kapihan namin yung Amigo dito, Starbucks. Starbucks, kasi nga lang yan, wala kang discount. Iba naman. Wala kayong mahal na discount. Ito nga, iba naman. Ito, Arabica naman, iba naman ang Amigo. Iba naman, quality din yung kape nila dito. Kaya nga. Yung in-order na Amigo, Americano yan, itong akin. Flat white. Ano bang, kasi ito sa Amigo, marunong magpinta ng kape. Ano ba yung ng flat white Amigo? Flat white Miga, matapang yan, kasi double shot yan. Parang Amerikano lang din siya, pero milk-based yan. Ito kasi tubig lang. Tubig. Espresso tsaka tubig lang. Ito kasi gatas tsaka espresso. May Amigo may pagkakaiba yan Matanong kita sa kape naman, maiba lang tayo ng konting topic. Ang pagkakaiba ng, sabi niyo, ano bang pagkakaiba ng brewed coffee at saka Americano? Ano bang pagkakaiba? Para na rin sa kalaman ng iba. Yung brewed, Amigo. Amigo, pinaano mo ako dito. Yung brewed kasi parang tinatawag na brewed. Ang tawag yun, yung parang binuro mo. Brewed. Buro ba yun? Brewed? Brad? Hindi, brewed Amigo. Ang kasi, ang espresso kasi, expressly made kasi yan. Yung brewed kasi parang pinireserve mo yung kape sa certain time. At saka yan, kumbaga parang yan yung yan yung coffee diretso sa machine, brewed coffee, yan yung parang walang halong tubig na. Walang halong tubig. Yung Americano naman kasi, ito yung tinatawag natin yung Americano na black coffee. Black coffee talaga. Black coffee,
at tubig lang. Yung kasi, kumbaga parang yung puro mo siyang inumin. Kumbaga parang gising na gising ka din, espresso base na yun. Kumbaga ito naman, espresso May tubig. na may tubig. Yun naman, talagang... Ano ba yung tanong mo, Migo? Parang gulon ako sa tanong. Naguluhan din ako sa gitna. Espresso kasi Migo, parang Oo. coffee ba yung Migo? Kumbaga parang, yun nga, yung kaibahan ng brewed at saka ng Americano. Yun yung tanong ko. ang brand Migo, espresso yun. Yun. Ayun Pero parang Amerikano lang din, nilagyan mo lang din ng tubig. yun yung pagkakaiba, may tubig. Yun. Kasi itong ating amigo, eksperto to sa Hindi kape. naman sa eksperto Migo, may nalalaman lang tayo. Mahirap sabihin mo eksperto, baka sabihin nila, po tayo na itong eksperto na to. Eksperto lang to. Hindi, kumbaga parang may nalalaman. Baka sabihin, kasi, Mahirap magkano Migo, mahirap yung magpatasan mo yung sarili, mas maganda yung mababa. baka sabihin ng iba dyan, ay, ganyan, ito pala. Yun po yung aming, kumbaga, yun yung, minsan kanya-kanyang gaw, katulad ng flat white at saka ng latte. Di ba? Kumbaga kanya-kanya po yan ng gawa pero minsan nagkakatalo na lang minsan yan sa gata, sa dami ng gata, sa dami ng espresso. Pero ang pinaka-base niyan, yung base yan, espresso lang. Yun lang ang pinaka-base niyan Magkakatalo lang yan minsan sa Sa foam yan. foam. Sa foam lalaga sa quantity ng espresso. Ayan, At saka siyempre sa gatas, at saka na rin sa tasa. So pinaglalagyan nila. naglalagyan nila. Pero yun lang po yung take away Siyempre parehas lang kami ni amigo na naka-take away. Isa nga lang ito, tubig to Ba't wala ba siyang tasa dito dito pala? Mayroon? Pero take away mo lang. Oo. Ayaw yung tasa ng ito. Bakit? Ang daming... Wala akong mutiwala Mas maganda pa rin take away. Mas maganda pa rin para sa audio. Ayun nga, mabalik tayo sa pinag-usapan natin. Kasi nga, kaya namin na-open ni Amigo yun. Kasi nga, ngayon na kami nakapagkapit dito ni Amigo sa Arabica. Kasi halos lahat kami dito lagi at puntahan namin Amigo, Starbucks. Baka sabihin naman, ba't lagi na kay Starbucks yung mga yun? Sa Starbucks, Amigo, paliwanag mo yung Starbucks, bakit tayo may discount? May discount tayo. Kaya kami lagi na Starbucks. Nag-Starbucks kasi kami para kasi may discount. Yung asawa kasi nga dito, which is yung kumpanya din namin dati. Yun yung kumpanya namin dati na mayroong advantage card na tinatawag para sa mga empleyado. Which is ngayon, pinalawak nila na pwede sila magbigay ng extension sa Family and friends. Family and friends nila. Yun yung naging advantage namin kaya nakaka-Starbucks kami. Pero hindi ibig sabihin na may pera kami. May pera kami. Oo. Kumbaga sabi nga namin Amigo, isa pa Amigo, kunyari may bagay tayo, kunyari sabi natin may gusto tayong bagay katulad ng Jordan shoes. Sabi natin, kaya natin bumili ng Jordan shoes kahit 10. Pero siyempre kami na Amigo, may priority na kami. Diba? Iba na yung priority natin. Bumili man kami ng sapatos ngayon, hindi na siya yung priority namin Di ba? Kumbaga parang kung bumili man kami ng sapatos Amigo, siguro ito yung kumbaga parang siguro gustong-gusto namin, hindi gusto siya. Di ba Amigo? Maganda din kasi yun sa i-treat mo yung sarili mo. Oo. Kasi parang regalo mo lang sa sarili mo. Dati nga Amigo, nung nasa Pilipinas ako, ang cellphone doon, parang naging estado na rin ang buhay mo. Kasi pagkapangit ang cellphone mo, alam na buhay mo, mahirap din At saka dati, may iba nga pala, dati, yung mga cellphone lang, lang. Mga Android ka lang. Oo. Android ka lang at least ngayon, nakaka-upgrade ka lang. Masabihan po natin na nakakapag-Apple na tayo, nakakapag magandang Samsung na Android, di ba? Iba yung ano mo ba? Kapag tumaas din yung level lang pagka mo sa in terms of gadget, kapag Meron na akong narinig na interview ni Ego Sabi niya nga money is dignity. Yeah. Saka Migo, sabi nga nila, may nagsabi din rin Migo na ang pera daw ay hindi nakakabili ng kaligayahan. Mali yun. Mali yun. Mali kasi ang pera, nagbibigay siya ng kaligayahan. Tama, oo. Oo. At saka maraming nag-iwalay kasi walang pera. Oo, dahil isa sa mga rason. Hindi naman sa maraming nag-iwalay, pero isa sa mga rason na yung pera. bakit nasisira ang pamilya. Kasi dahil sa pera, at dahil na rin siguro sa hindi pagpupursige. Hindi naman sa pinag-ano natin na yung pagpupursige. Kasi pagpupursige kasi nasa sarili nila.
Kaya nga. Pag alam mo yun sa sarili mo na, uy, pag ganito lang ako, wala akong mararating. Tiis-tiis lang, tsaga-tsaga lang. Talaga. Ang pag-a-apply, hindi madali. Sabi ko sa inyo, Kung nga pala, amigo, pag-usapan natin apply, paano ka nakapunta dito sa Kuwait? pagkapunta ako dito sa Kuwait, Migo, hindi rin, actually, marami pagsubok. Kasi, ang ginagawa ko kasi yung trabaho sa gabi, tapos sa umaga, nag-a-apply ako. Kung nagtrabaho akong graveyard, kung hindi naman nakakalam, Shangri-La Makati, shout out, Shangri-La Makati. Taga Shangri-La Makati po si amigo. Oo. Ako naman, Shangri-La Mall naman. Shangri-La Mall kami. Shangri-La Mall dito sa Kwan, dito sa crossing. Ikaw ba? Shangri-La Makati, sa Ayala. Yun yung nagbigay sa akin ng kumbaga, experience sa pagtatrabaho. Unang experience at huling experience ko sa Pinas. Sa hotel. Oo, sa hotel. Tsaka kung may experience ka kasing hotel, 5-star hotel. Yung kasi 5-star hotel kasi yun. Yung Makati Shangri-La. Pag sinabi kasi yung Shangri-La, worldwide kasi yung Shangri-La. So ngayon, ginawa ko, nagtrabaho ko ng gabi, graveyard, 8, tapos pagka 8, labas ko, apply ako, kahit saan-saan. Yun lang yung naging journey ko hanggang sa nakita ka ng video maganda, huwag ka munang may makita kang una, para huwag mo munang sabihin na yun. Tapos dapat apply ka pa rin sa iba. Para at least may option ka kung alin man sa dalawa ang maganda. Kasi yun yung nangyari sa akin eh. No. Yung may ka-Saudi ako, tapos hindi ko tinanggap yung Saudi. Kasi nag-apply pa ako ng iba. Mas maganda pa dito sa Mas Kuwait. maganda pa rin yun. Mas maganda yung napunta ko. Kasi nga amigo, sa kalaman ng iba, ang Kuwait ang pinakamataas na currency. Yun yung pinakamataas na currency ngayon. Oo. 180 plus ngayon. Buong mundo na yan. Buong Buong mundo na yan, amigo. Yung piso sa atin, at saka piso dito, kumbaga ang piso nila dito 180 plus sa atin. Ngayon 185, nadaanan namin si kabayan doon. Oo. 185 na yung palitan. Kaya So, 185 pesos ang isang nila dito, ang piso nila dito. ito ang pinakamataas na currency. Ito yung tinatawag nilang dinar. Dinar. Kuwait dinar. Kasi may baring dinar, tama May ba? baharing dinar din, medyo maliit ng konti, pero mataas pa rin ang palitan nun. Hindi katulad talaga dito na pinakamataas sa buong mundo. Sa buong mundo na. Kaya sa Pilipinas, amigo, baka may tanong nila, amigo, Kuwait dinar, baka may mga panong natin. Sa palitan sa Pilipinas, sa foreign exchange, walang dinar doon. Wala ba dinar? Wala. Kahit sa SM, dati nagpapalit kami sa SM, wala kami makita. Hindi pwede. Hindi pwede. Oo. Pinapalitan namin siya sa tago ng kuwan. Meron ding nagpapalitan sa mga tago, katulad ng sa mga palengke. Black market. Oo, mga black market, yung mga tago, mga ganyan. Pero sa mga kuwan, hindi nyo makikita. Ang laging nandun lang US, dollar, Dollar talaga kasi pero makikita nyo yung KD, hindi nyo makikita sa mga black market, sabi nga. Kumbaga yung sa mga tagong lugar. Mga palengke, mga ganyan lang. Pero mas ang baba, amigo. For example, 187 dito, o 185 dito, sa doon sa... 150 na lang. Oo, ganun, kababa. Meron kababa yun. Kumbaga kung may pera kayo na nandito na, ipadala nyo na. Oo. Huwag nyo nang dalhin sa Pinas kasi pag hindi nyo devaluated lang yung pera nyo. Bababa lang ang value ng pera nyo. Kaya nga, Pagka uwi kayo, ipapalitan nyo na lahat. Maliban na lang kung gusto nyo mag-souvenir. Huwag ka na lang magdala ng birang dinar sa Pinas. Oo, lalo na yung na-experience namin na Amiga, no? May dala ako Amigo. Ang laki nang nawala sa amin ng Amiga. Kasi nga, akala ko may palitan doon yung unang uwi ko Amigo. Kasi may dinar akong dala eh. Kasi tapos wala pala kayong makakita ni Amigo. Kasi pag umuwi kayo, unang uwi nyo, totoo po ito, kakapusing ka. Oo. Huwag mo pag-taxi ko pabalik, nutang ko yun sa mami ko. Saka kumbaga kasi iniisip mo na kasi fix na yung ano mo eh, kumbaga babalik na ka na. So, babalik ka na mag-ipon. Mag-iipon ka. Kumbaga parang sabi natin, 1 year mong inipon, Sa 1 month mo lang uubusin. 1 month mo lang uubusin. Pero ngayon, matututo ka na talaga. Oo, kasi nga lang hindi na iwasan talaga. Mahirap din magsabi kasi na tapos, kumbaga ito lang yung gusto mo, pero may mga bagay kasi na hindi mo inaasahan ng mga pangyayari. Kaya amigo, nung ka ba bagong punta doon, naging trabaho sa Pinas? Ha? Ano naging trabaho mo sa hotel? Mag-iti ako. Sa Mangkete. Oo, nagsiset up kami ng mga event. Yung mga yun yung trabaho namin. Naging waiter din ako. Tapos, pagkatapos ko maging waiter, naging naging graveyard. Nagsiset up ng mga event sa hotel. Yun yung mga event
trabaho ko. Ayun. Ako naman sa Pilipinas nga, ay shoutout doon sa Shangri-La Mall nga. Doon sa Dome Cafe. Sa ano yun, Amigo, sa Show Boulevard yan? Sa Shaw Boulevard. Sa mga Dome Cafe dyan. Yun. Ayan, naging trabaho ko doon, barista. At naging waiter din tayo at bartender. Dati nga, nung bago pala ako nagtatrabaho amigo akala ko ang barista at bartender magkaisa lang Kung pala magkaiba, sa kaalaman din po ng lahat. Ang barista po at bartender, magkaiba po yun. Dati akala ko ganun din yung barista, yan po yung mga gumagawa ng kape. Tapos yung bartender naman, ito yung, yan po yung nagmimix ng mga alak naman, mga cocktails. Masterpiece, kung baka may kanya-kanyang masterpiece sila. Dati, nung kuha naman ako sa Pilipinas, ayan po, sa Pilipinas, pinakapaborito ko dati, pag gamit ng timpla ko, flat white. Yung flat white, ewan ko kung pares ang timpla dito sa flat white, pag nagtimpla ko dati ng flat white, based din espresso, one shot, tapos meron po kaming kape. Ayun, ito kape gatas. Kakuan lang po natin. Kumbaga parang yun yung yun yung timpla namin sa Pilipinas Pagka gumawa kami ng flat white noon, ang pinakaalam ko lang na design, hindi pa uso ang mga design ng flower, napakadali lang sa akin. Yung leaf lang, amigo. Yung leaves lang na ako, gaganon-ganon mo lang. Yun ang pinakaalam kong, ang tawag yun, latte art lang. Yung flat white. Yung flat, tapos yung naging waiter din ako noon. Mas matagal ako sa waiter. Bartender, siguro, kung naririnig nyo yung dati, ewan ko, may dentious pa ngayon May dentious pa ba? Dati may dentious pa. Dentious ako dyan dati. Ngayon, may Dome Cafe pa rin sa Shangri-La, meron pa rin yan. At yung mga kasamahan ko sa Dome, hanggang ngayon yung iba nandun pa rin Kasi nung umuwi ako, nandun pa rin sila. Yung iba, kaya yun, doon ako nagtagal. Ginawa na nila talaga. Mga loyal na sila doon. Oo, loyal na. Yung pagtitimpla ng kape nila doon, kahit nakapikit Kahit na walang machine ata. Doon kami nagkakilala rin amiga sa Shaw Boulevard, doon sa aming trabaho yun. Siya noon, supervisor sa isang restaurant. Ako nga, isang barista ako noon. Yun ang naging ako namin. Doon kami tagpo na amiga sa Shaw Boulevard na yun. Tapos nga, yung balik natin sa 12 years na to. Kami ni amiga ngayon ay kahit pa paano ay nagpa-plan na rin kahit pa paano katulad ko, namin amiga, hanggat maaari, ito naman plano lang. 5 years na lang kami sa Kuwait. Yun yung plano, Kumbaga, kahit pa paano, may goal. Kumbaga, sabihin natin, may target na tayo ng taon ko hanggang kailan kami. Na 5 years na lang kami. Alam ko, amigo, meron ka rin. Kumbaga, plano lang naman, hindi naman natin sasabihin na pwede namang Kalimutan yan. Kalimutan din yung 50 years ulit Ikaw ba, amigo, ano bang mo? Hindi ko naman masasabi na ilang taon pa kasi may mga bagay-bagay pa tayo kailangan matapos. Pero hanggat hindi pa natatapos yung mga gusto mong gawin, trabaho lang tayo habang bata pa. Siguro maximum na siguro 45 years old na tayo dito. Akala ko 45 years old. Mga 45 na tayo, maximum na siguro yun. Dati kasi sabi ko sa sarili ko, amigo, 40 years lang ako. Ngayon nag-extend. Ngayon nag-extend ako. Kasi hindi mo masasabi. May mga bagay kasi na, pagka sinabi ko pag ganito, tapos na ako. Hindi pa natapos. Extend mo ngayon. Kasi hanggang tayo mo pang magtrabaho. Gawin mo muna, magtrabaho ka muna. Yun ang payo ni Amigo sa mga kwan. Kami naman ni Amiga, kasi kami ni Amiga, kalimitan namin pinag-uusapan na kahit pa paano may konti kaming, dito sa Kuwait, may konti kaming business na extra income, konti lang. Sa Pilipinas, kahit pa paano, nabayaran na nga natin yung malaki natin naging bayarin doon. Kasi ang pinaka-target po talaga namin ni Amiga ay makauwi na sa loob ng 5 taon. Kasi para habang bata pa kami, ang naging pa namin, makapagsimula na kami. Kasi pag magsisimula kami matanda na nun, mahirap na Kasi paano ko magsisimula pag matanda ka na. Hanggang medyo kaya pa namin ni Amiga at makakauwi at makakapag-negosyo pa ng konti doon, may masimulan kami na hanggang bata pa, makapagsimula na kami. Kasi kung uwi kami ng magsisimula pa lang pag matanda na, mahirap din. Yun po yun sa amin, Kasi siguro sa edad mo na yun, antay mo naman para sa sarili. Sa sarili natin, kasi hindi naman
mahirap din na puro ka lang din trabaho. Kasi ngayon, puro ka trabaho, tapos hindi mo na na-enjoy kumbaga yung buhay mo na. Hindi mo na ma-enjoy yung buhay mo na malakas ka pa. Kaya nga. So, habang bata ka pa, ngayon, kaya namin na kami ni Mrs. wala pa kami set na taon kung ilang taon kami dito. Pero at least, may mga, ano na ba, matakbo na sa isip namin na ganitong negosyo papasukin natin. Para at least masabi natin siguro, maybe 5 years, 10 years or 15 years. Hindi natin masabi, bago dumating yung 5 years or 10 years, makauwi na tayo. Kasi wala nakakalam kasi Migo ng ano, Migo. Kumbaga ito kasi Migo, natutunan ko nito kay Vice President Sara Duterte. Dito, politika. Sige, sige. Hindi ko na kasi Migo, dati natanong kasi sa kanya kung magtatakbo ba siyang magiging presidente sa 2028. Ngayon, parang ginagaya ko lang yung ano niya, kumbaga yung word niya. Hindi mo kasi mangyayari ang bukas, parang hindi mo alam, makamatay ka ng bukas. Mga parang ganun yung natutunan ko sa kanya. Nakuha ko yung katagan din sa kanya na hindi mo alam mangyayari sa bukas. Ba't mo sasabihin, tatakbo ako doon, malayo pa yun. Ngayon, ang isipin mo ngayon kasi Migo, nakami din ako ng Migo na ganyan. Isipin mo yun ngayon, huwag yung mangyayari pa. Kasi mangyayari pa yun eh, hindi pa mangyayari, wala pa yung ano yun. Yung ngayon ang isipin mo. Tama po yung ganong kwan ni Amigo. At kumbaga, kanya-kanya po naman tayo. Yung sa amin po ni Amigo, kwentuhan lang to. Kumbaga, may kanya-kanya tayong kwento. Kumbaga, Kwento ng buhay yan. Kwento ng buhay yan. Kumbaga, kasi tayo, hindi pare-parehas. Kumbaga, hindi pare-parehas yung libro natin. Kumbaga parang, sabi nga, sa kwento lang naman eh. Kumbaga, kwentuhan na may kantang ako na, ano ba yung kantang yun? Prinsipyo mo, igagalang ko kung ako iyong may respeto. Kumbaga parang sa kwentuhang pang-inspirasyon. Ano yung kanta rin? Bakit ba kumanta nun? Hindi, napaisip ako doon. Kung na tayo, Migo, kumanta ata nun. Ako ay king yun? Hindi apo yun, Migo, yung kung kakantahin ko, lalo mo hindi mo malalaman, Migo. Ano bang kanta yun? Kakanta muna kami ng Migo, ha? Ito na. Ito yung tono niya, Migo, kung tama. Prinsipyo mo'y igagalang ko. Parang Freddy Aguilar? May respeto. Asin ataya. Parang narinig ko, naalala ko na. Kung nagtulungan kayo, sana magulo ang bayan ko. Yung pala yun. Hindi, dapat yung pala yung tugtog sa kanta yun, Migo. Hindi ko alam yung lyrics kasi nun, Migo. Dapat pala yun yung kanta ng bayan na yun. Kasi bayan yun eh. Yung makabagong Pilipino yung nagdala. Kaya ngayon, Migo, maraming ano ngayon na kung natin pag-usapan yun, kasi iba na yun, baka madamay pa tayo. Madamay tayo doon, ha? Huwag lang mahirap na. Yun nga, yung ating natin, ito yung naging karanasan at yung 12 years namin nag-review sa Kuwait, tapos yung aming naging generation na natin dito, generation. Generation namin, mula nung 2013 hanggang ito yung journey pala. Journey namin ni Amigo. At ngayon, 2025 na, ewan ko kung ilang renewal na passport pa mangyayari. Yung sa akin, swerte kami ni Amiga, 10 years yung passport namin, abutan namin yun. 10 years na yung passport namin ni Amiga. At saka, yun nga, ang ating kahit sabi nga ni Amigo, kuhan lang tayo. Kumbaga parang yung kwentuhang pagbigyan natin. Kwento lang naman, di ba? Walang bayad yung mangarap. Walang bayad yung mangarap. Patuloy lang ang pangarap at i-enjoy lang yung buhay. Yung ibang amigo, kasi parang nakakalimot na eh. Nakakala nyo, permanent na siya sa mundo. Oo, huwag gano'n. Mahirap yung gano'n. Walang permanent sa mundo. Hindi ka nga. Walang forever. Walang forever. Pero may forever. Hindi na lahat. Kumbaga siguro hanggang dito na lang yung ating kwentuhan at sana na-inspired kayo at sana natuto rin kayo sa aming may nakuha rin kayo. may nakuha rin kayong aral. Gawa ng kung paano kami nag-umpisa ng Amigo dito sa Kuwait. Lahat yan, pinagdaan namin ko hirap, may konting sarap. Konting sarap pa lang naman. Konting sarap. Pagkatating ng panahon, masarap na. Sana dumating yung panahon na yun. At di yung masamang mangarap, sabi nga ng Amigo pangarap lang yan.
At Mas importante pa rin yung may pag-isikap at may gawa. Oo, yun ang Kasi ang mangarap, nandiyan lang yan eh. Pero kung di mo sasama na sipag at gawa, wala. tsaga-tsaga, pasensya kung kayo nasa abroad. Nako, kailangan mahabang PC. Sabi mo kanina, kailangan mahabang PC mo. Kasi iba-iba yung natin dito. Lahi. Iba-ibang lahi, Oo. iba-ibang ugali. Iba ugali. At siyempre, kung konting lunok mo rin, yung pride. Talaga yung kailangan yung pagkasama. Yun, the best din nito. Pakikisama talaga. Kasi pag hindi ka nagisama, wala, magiging ano ka, one-sided ka lang. Wala ka makakausap, wala kang magiging kasundo. Dapat talaga yun yung dadalhin mo dito, mahabang PC at pakikisama. Hindi, may kwento ko rin, amigo. Nung una kami ni amigo dito, nung una kami sa Kuwait, siyempre may yabang-yabang kami. Galing kami Pilipinas eh. Kumbaga parang ayaw namin papakapak. Lalo na ito sa amigo, mainitin ng ulo nito. Ito sa amigo, marami ako naging saksi na halos kung bakit pagsigawan yun dati. Huwag natin sabihin yung restaurant na yun. Ngayon, may laki na naging pagbabago namin amigo na kailangan lunok-lunok ng konti. Maging professional ka na, kumbaga dati Oo. kasi ano tayo eh, kumbaga isip mo parang tama ka pero mali pala. Akala mo matapang ka pero dapat ilugar mo. Hindi pala pwede pura ka lang tama. Hindi ka pwedeng puro tapang ka lang. Dapat ilugar mo, minsan lunok-lunok din. May lunok-lunok din. Sabi nga natin, lunok-lunok na pride yan eh. Lunok-lunok din. Kasi nung bago kami ni Amigo sa Kuwait, talagang medyo mainitin ang ulo. Siyempre, at siyempre sanay tayo sa buhay Pilipinas na walang medyo magsisigaw-sigaw sa'yo ng konti. Kailangan patulan. Pero ngayon po, medyo naging aral sa atin yan. At alam ko, Amigo, naging aral din sa iyo yung mga panahon na yun. Na saksi rin naman ako sa naging doon sa restaurant na pinagalingan natin. At alam ko naman, malaki na rin ang naging bago sa atin yan. Oo, siyempre. Siyempre, hindi natin man. Hindi tayo darat aabot ng 20 years dito. Kung hindi mo binago yung, yung tahap ng pag-uugali mo. Kaya hindi pwedeng puro tapang ka lang. Kailangan ilugar mo. Lugar mo. Ilugar mo. Tama yan. Dapat kung may pangarap ka, Puro pride. kahit mo pride, hindi masama kumain ng pride. Lalo na pag ibang lahi. Walang, kumbaga parang palampasin mo na. Kasi hindi mapapakain ng pamilya mo o yung pangarap mo yung pride mo ngayon. Uwi ka sa Pilipinas, uwi ka. Ang importante, meron kang konting may pundar, may naipong ka, at natuto ka sa buhay. Yun yung ang kagandahan nga ngayon, Migo, yung mga kabataan ngayon, matuto na kayo sa pagkakamali ng iba. Huwag na kayo matuto sa pagkakamali nyo. Maging lesson na sa inyo. Kami kasi nga, Migo, natuto kami sa pagkakamali namin. Mas maganda na yung matuto kayo sa pagkakamali ng iba para huwag nyo nang gawin. Di ba, Migo? Mahirap yung magagawin nyo pala kasi mahirap mag-recover. Mahirap makagawa. Kami nga, ako nga, sisig-sisig, sabi ko nga kay Migo eh. Sana nasa edad pa lang akong ganito para mas marami siguro akong nagawa. Di ba? Kaso, medyo late na. Hindi pa naman late, pero sana, nung bata pa lang, natutunan tayo. Kaya, siguro mahaba na rin yung ating kwentuhan at sana may natutunan sila, amigo. At ano ba ang huling misahe mo sa kanila, amigo? Sana huwag lang po tayo, ang tawag dito. Puro init ng ulos pagdating sa mga darating na mga OFW, sikat maging OFW pala. Sana pag nandito na kayo sa abroad, habaan yung vision nyo at maging mapanuri sa lahat ng bagay, matuto magkasama. Kasi ito yung pinaka-importante bilang isang grupo. Ayun po, at ako naman, ang advice ko sa mga mag-abroad pa lang at na gusto nangangarap maging isang OFW. Pangarap nyo maging OFW, pag nandito kayo, mangangarap kayong umuwi na ng Pilipinas. Ayun ang pag nandito na kayo. At yun nga, habaan ng pasensya. Yun ang pinaka-importante, habaan ng pasensya at laging yung pangarap nyo, dun lang kayo mag-focus. Maging focus ka lang sa pangarap mo. Kasi kung hindi ka magiging focus doon, maraming tukso dito. Ay, maraming tukso. Yung tukso, layuan mo ako. Sabi sa kanta. Totoo yung kanta yung tukso, maraming tukso dito. Hindi po totoo yung bawal dito. Yung mga bawal dito, alam natin, pero hanggat bawal, huwag mo nang gawin, di ba? Mahirap na. Mahirap na. Kaya focus lang. Pagsisihan mo sa huli. Kumbaga parang ako naman yan eh.
ang importante, kumbaga para sabihin natin, kung may pangarap ka, kumbaga sa kabayang amigo, focus lang, focus na isang lang. kwan lang. O sige, hanggang dito na, at mahaba na yung ating kwentuhan at halos isang oras din yung naging kwentuhan pala natin, amigo. Sa oras Oo, mo. oo. Amigo, salamat sa mga payo, mga inspirasyon na naikwento mo. At mga kahit pa paano siguro yung iba dyan Bibigay tayo ng ano, mga idea lang. Idea at saka yung inspirasyon. Sa kanila. nasa sarili mo na rin karanasan. Sa sarili natin karanasan. Sige amigo, salamat at enjoy lang po. Ingat po at respeto sa bawat isa.